mga ka-alright, welcome again to Bodexki TV. So ngayon mga ka-alright, i-share ko sa inyo ang aming kauna-unahang brand new big bike. Siyempre, kung ano yon malalaman nyo mamaya. At siyempre, bibigay ko lamang sa inyo yung first impression namin dito. Kasi marami ng mga review rito. At saka, i-share ko rin sa inyo kung bakit ito ang napili namin bukod dun sa ibang brand. Pero bago ang lahat, mga ka-alright, bigyan muna natin ng montage ang ating first ever big bike. Welcome again to Bodexki TV mga ka-alright. So ayan, bago tayo magpatuloy, sana mag-subscribe kayo at pindutin nyo yung notification bell para sa mga susunod kong video. Kasi syempre, meron na tayong big bike, kailangan na pag nag-rides naman tayo, ma-share ko rin kung saan tayo pupunta, kung ano yung mga experience natin dito kay Bajaj Dominar 400. Yun. Pa-subscribe na mga ka-alright. So simulan na natin. Bakit nga ba Dominar ang aming napili? Meron naman dyan NK 400, diba? So ayun mga ka-alright, sa totoo lang NK 400 ang medyo type namin. Kaso siyempre yung price niya dati naging 248 plus. Although nagkaroon siya ng discount na naging halos 219 ulit. 19,000 ulit siya na dahil lang ang nakita kong rason lalabas nga po yung NK 450. So ayun, ang dahilan kasi mga ka-alright, alam naman natin ang NK 400 206 kg ang bigat niya. So ito si Dominar nasa 193. Mas magaan siya. Although ngayon, ginamit namin siya magmula sa kasa, mabigat naman talaga. Pero yun nga yung advantage ng mabigat pag nasa highway ka. So yun ang i-consider mo. So bakit nga ba Dominar 400, hindi NK? Kasi mga ka-alright, sa beginner na katulad namin, malaking bagay kasi yung yung sleeper clutch na tinatawag dito sa Dominar. I think wala siya sa NK. So bilang isang baguhan o beginner sa paggamit ng big bike, so malaking advantage yung may sleeper clutch. Although type talaga namin yung NK, pero yun nga, bilang baguhan, kailangan na makibagay ka rin kung ano yung sa tingin mong komportable
para sa iyo. Kasi nga big bike to, medyo iba na to, hindi katulad to ng may small cc. Dati kasi naka NMAX lang kami, automatic naman yun. So, kinonsider namin yung sleeper class yun. Tapos at the same time pa, kung papansin niyo si Dominar, meron na siyang yung crash guard na tinatawag. So, kay NK, mga Call-Rite, wala kasi yun. So, bibili ka pa noon or papagawa mo pa siya. Tapos, ito pa yung kanyang, ano tawag dito? Lalagyan ng top box. So, kay NK, wala pa rin. So, siyempre, another gastos na naman yun. So, ano pa ba? So, si Dominar, meron na rin ganito. I think si NK, wala pa. So, ito rin. I think, ang tawag dito, handguard ba tawag dito? O, basta, ayan, meron na siya. Wala. Tapos ito, si NK, wala rin ito. So, makakatulong kasi ito sa yung salubong sa iyo ng hangin kahit pa paano. So, at the same time, itong kanyang ano ba tawag dito? Upside down fork. So, mas maganda yung ito kaysa sa NK400. So, at the same time, mga Call-Rite, kung titingnan natin si Dominar 400, mas malaki siya. Mas malaki siyang tignan. Mas mahaba. At medyo big bike na yung dating. So, ayun mga Call-Rite, sa ngayon hindi ko pa ma-share kung ano yung ano namin sa yung handling niya kasi ibang video ko naman gagawin yun. So ngayon sinabi ko lang yung first impression namin tsaka kung bakit namin binili si Dominar 400. So ayun mga Call-Rite, see you on my next video. So magra-ride na tayo. So don't forget to subscribe again. Thank you mga Call-Rite. Bye!